direct. Okay, sige. Okay. So, yung purpose ng interview is to ask ano yung mga experiences and challenges niyo in teaching health education sa mga patients and kahit coworkers niyo. So, pwede po mag-ask, um, how do you usually Mm, explain health-related information sa mga mm. patients and coworkers niyo? Wait lang, naga-choppy ka. Sino ang choppy? Ako, ikaw. Ako ata. Wait lang. Ulitin ko na lang. Um, can you describe how you usually explain health-related information to your patients or coworkers? Usually if mag-explain ako sa mga patients, pag sa patients, yung mabilis lang nila maintindihan. Yung alam mo yung hindi ka na magamit ng mga medical terms as much as possible kay para maintindihan nila ba, gano'n. Tapos 'pag sa coworkers naman, puwede mo lang sila kausapin like yung usual lang na usap niyo kay siyempre magkaintindihan man kayo. Kaya kung halimbawa magsabi ka hypertensive ang patient, eh, maintindihan niya, yung mga gano'n na bagay. Mm. Next question is, ano yung mga methods or materials na like you find the most effective when teaching about health Sa patients or ano? sa patients or sa coworkers? So, Usually ano siya, dalawa ang always na ginagamit ko whenever mag-explain. It's either yung mag-explain, yung parang one-on-one god na turuan mo tapos at the same time ipa-return demo mo siya. okay. Na ipaulit mo sa halimbawa gawin mo, sa halimbawa gato tuturuan mo siya ganito gawin mo, paano gawin. Tapos ipaulit mo sa kanya kung na-gets niya kung paano siya gawin, yung gano'n. Sige po. Now, next question. Paano mo like adjust yung approach mo based sa age, background, or level ng kausap mo? Hmm, okey. Ang pag-explain, ang tinuro sa'min before and ang ginagawa din namin is whenever mag-explain ka, mag-use ka talaga ng language nga or dialect na always niyo gud ginagamit. Halimbawa, Jansan, usually sa mga taga Jansan kay mga Bisaya man. So, ikaw 'pag mag-explain ka sa kanila as much as possible, mag-Bisaya ka gid, yang ganyan ba. Mm. Tapos if halimbawa tigulang, parang i-summarize mo lang kung ano yung mga dapat i-explain mo, like dalian mo lang siya ba na maintindihan nila agad. Tapos 'pag sa mga bata naman usually kay yung mga simple lang na words na maintindihan nila, yung mga gano'n. Tapos always ka talaga magbaba, ang always nila ginasabi ng CI ko before, always ka magbaba sa level of education ng patients mo. So kung halimbawa ang mga patients mo kay ang iba mga wala man talaga yan mga pinag-aralan or minsan mga elementary, high school graduate lang, yung ganyan. So ikaw mag-adjust ka, gano'n. Sige. Next question ko is about sa mga challenges na na-face mo. So, ano yung mga difficulties na commonly mo ma-face when teaching about health education? Lagat, Hello? nag yung screen. Taga- Wait, off ko muna video ko. Ulitin mo pa daw kay hindi kita maintindihan. Sige. Um, yung next question ko is, ano yung mga difficulties na common?
Hello? Mhm. Okey ka na? Marinig pa ako? Opo. Sige. Next question ko is about sa challenges na na-face mo. So, what are Mm. yung mga difficulties na commonly mo na-face when teaching about health education? Sa patients pa din? Yes po. Ano lang, if mag-explain ka sa patient, ang mahirap lang if ang patient mo kay in pain or agitated gud sila kanang ang iba kasi mga restless man gud sila kay siyempre ang iba kay may mga ma-feel kaya agad sila nasa hospital kay may mga masama pakiramdam nila gano'n. So, minsan mahirapan ka mag-explain sa kanila kay hindi nila maintindihan kay focus sila doon sa kung ano gud yung ma-feel nila, gano'n lang siya usually. Mm, Tapos pero ano man siya, okey lang man pa din kay may mga watcher man sila so, yun na lang like kausapin mo na lang ang watcher nila, kaya para ma-explain ng maayos kung ano yung gawin sa kanila. sige po. Okay. Mm. Hmm, ang next question is, ano yung mga like challenges na ma-face mo when, um, educating your coworkers about health-related topics, especially yung mga recent na mga like recent na ma-learn mo compared sa na-learn nila dati? Ulitin mo god last na, kay choppy ka. Um, Isa pa. ano yung mga challenges na na-face mo when educating your coworkers about like mga recent na mga health-related topics compared sa natutunan nila dati? Ano, ang mahirap lang diyan kay minsan gusto na nila mag-settle sa kung ano yung alam nila. Minsan kasi hindi sila maturuan. Kasi alam mo yung parehas kayo nasa medical field tapos parang minsan kay siyempre feeling nila alam alam na nila kung ano yung alam mo, yung ganyan god na mga ano, mga problem minsan. So, minsan 'pag i-correct mo sila sa mga certain things na related sa course niyo or like ginaturo sa inyo, minsan hindi na sila maniwala kay yun gani yung alam nila, gano'n. Okay. Um, Next question po is, how do time constraints or like yung workload mo nag-a-affect sa ability mo na mag-provide ng effective health education? Hmm, halimbawa ano, maka-affect siya na in a way na hindi mo siya like thorough ma-explain. Although ma-explain mo man like maka-health educate ka sa kanila, sa mga patients mo, pero hindi siya yung detailed kumbaga nga to the point na may mga masagot mo pa yung mga follow-up questions kasi possible man talaga yan na may mga follow-up questions ang mga patients or even watchers. So minsan 'pag halimbawa short staff kayo, kay usual man talaga sa hospital ngayon na short staff ang mga nurses. So hindi mo na masagot yung ibang mga queries ng mga watchers and patients mo. Tapos ang mabigay mo lang sa kanila na information yung important lang na kumbaga i-rundown mo lang yung
things na kailangan nilang malaman, gano'n. Mm, sige po. And Hmm. next question to is, can you describe like a situation where yung where a challenge had significantly impacted or like hindered your teaching experience? Hmm, yung sa ano, ano ba 'yun? Ah, related ba din ba 'yan siya sa ano, like sa time constraint or ano lang siya? Um, okay lang din na ano about dyan. Like separate question na siya about sa challenges na na-face. Okey, okey. Paulit ko na ko ng question mo? Can you describe a situation where a challenge significantly impacted or hindered your teaching experience? Ano lang siguro yung time na sa ward kami before, pero student pa man din ako nun. Yung mag-explain sa patient if ever na may i-ask sila na about yun sa parang pa-discharge na din sila. Tapos hindi ko siya na parang na-explain further, like yung same lang nung last na sagot ko na hindi na-explain further. Although na-prove ang point yung iba na mga important details, pero yung mga follow-up questions wala na siya na parang nasagot kay konti lang sila nun na time tapos parang ginamadali na kami na mag-vital signs ng mga patients. So kumbaga like hindi siya totally nasagot. Oh, okay po. Um, yung next na questions ko is about sa impact na natanggap ng patients about sa teachings mo. So, uh, Mm. how how mo ba like ma-assess whether yung teachings mo kay na-understood siya sa mga patients? Usually ang usual na gina-ask diyan kay, "Ma'am, nakaintindi po ba kayo?" Gano'n, gano'n. Like so mag-ask ka sa kanila if naintindihan nila tapos mag-base ka sa kung ano yung reaksyon nila. Kaya minsan 'pag mag-ask ka sa kanila na, "Ma'am, naintindihan niyo po ba kung ano yung gisabi ko kanina about sa discharge instructions ni patient?" Ganyan, ganyan. Minsan kasi ang iba hesitant sila magsagot na parang, "Ay, oo ma'am." Ganyan sila mag-oo, oo daw naintindihan nila pero ang mukha nila ang otherwise ba. So, diyan mo ipasok na parang i-explain mo ulit na sige ganito ma'am, ano pa po ang mga tanong niyo, gano'n, gano'n. So, 'yan siya usually ang ginagawa ko kung maintindihan ng patient yung ginasabi ko or not. Oh, sige. Um, Next question is, ano yung mga na-observe mo na changes sa behavior or attitude after teaching about health education? Hmm, observe mo. Gano'n gano'n, gano'n siya, na if ever na 'pag maintindihan nila kay parang, "Ay sige ma'am," yung parang alam mo yung confident sila magsagot kasi alam nila like parang naintindihan nila kung ano yung gi-ask mo. Whereas 'pag hindi nila maintindihan yung gisabi mo, hesitant sila. Ah, okay. And yung last question ko is, how do you think health education contributes to better patient care and workplace practices? Hmm, ano, ah, ano siya, it saves everyone. 'Pag halimbawa kasi na naturuan mo yung patient mo
ng maayos. Halimbawa, yung pag-discharge na mga home instructions, ganyan. Hmm. Maligtas kayong lahat ba kung naturuan mo ng maayos yung patient mo kung paano niya inumin yung gamot niya, ganun-ganun. Kumbaga, maiwasan ang medication error. Tapos, as for you din, ng mga sa nurses din, maiwasan din na ma-harm ang license. Kumbaga, bakay, syempre, ikaw man ang nag-explain sa patient. Tapos, ang sayo, Ay, hello. Rinig ba? hello? Nawala ako, ano. Okay ka na? Okay. Na-record yun kanina? Parang yung last sentence, wala. Okay lang yon. Pwede pa ulit na lang po. Sige, ulitin natin. Okay lang. Wait, sige po. Um, Sige. I-ask mo ulit ang question. sige. Question is, how do you think health education contributes to better patient care and workplace Ma-save ang everyone. Yung sabi ko kanina. Kay maiwasan ang medication error for the patients if ma-explain mo siya ng maayos. Kasi para ma-take din nila ng maayos. Kasi, di ba, meron din mga gamot minsan na may kumbaga may specific siya na type na kung paano siya inumin or kung ano ba. Tapos, ma-save din ang lisensya ng mga nurses. Kay, kumbaga, hindi kasi kung ma-explain na maayos, ma-save ang patient sa harm. Tapos, okay lang din ang mga nurses kay wala man din mangyari sa kanila kay sila man ang mag-explain. So, both lang kay like, ma-save sila sa harm. Mm. Mm, okay na po. Yun lang lahat. Okay na? Okay na po. Thank Magsabi ka lang ha if okay lang. okay na yun. Okay na? Sige. Thank you, ate. Sige, okay. Good luck sa iyong health ed, doc. Thank you.